what you can't have. Number one regret, no taybacks. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just karma. Go and play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming. Scooter ba ang hanap nyo? Baka si QJ Torino 125 ang para sa inyo. So in this video guys, bibigyan silip natin tong scooter na to dahil bago to sa ating paningin. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong motor na to. Let's go! QJ Motor Torino 125. So ito yung classic scooter ni QJ guys. Actually meron silang available na tatlong color variant which is black, yellow at saka white. So, dati guys, nung pumunta tayo dito, hindi pa to available. Pero ngayon, available na. Kaya naman hindi natin papalagpasin na hindi to bigyan ng review. So, umpisahan muna natin guys sa kanyang technical specification. Of course, it is powered by 124cc, 1-cylinder, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled. At ito ay merong lakas na 6.5 kilowatts at 7,500 RPM and max torque of 9.5 Nm at 6,000 RPM. At magugulat kayo guys dahil napakalaki ng fuel tank capacity nito, kaya naman kahit sa long ride ay hindi ka na mabibitin pa. Meron siyang fuel tank capacity na 6 liters. At pagdating naman sa seat height, meron siyang seat height na 760mm at ground clearance na 125mm. Kaya naman kahit 5 flat ka ay kayang-kaya mo tong abutin. Ito rin ay merong timbang na 109 kilograms. Kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. So, dito na muna tayo guys sa kanyang overall looks. So, meron siyang color dito guys na ayan, tatlong ang kulay yung nabanggit ko kanina, white, yellow, at saka black. At kung mapapansin nyo, wala kayong makikitang decals dito or sticker, kundi yung emblem lamang niya na QJ Motor, which is yung brand niya. At pagdating dito, yung pangalan niya na Torino, o diba? Minsan ka lang makakita ng emblem na pangalan na ganito yung font. So, classic na classic. Actually, itong motor na to guys, ay tinatawag nila na classic dahil nga dito sa kanyang itsura. Pero para saan, modern na din dahil naka-LED na po yung headlight niya. Tapos yung turn signal niya is naka-LED na din. At talagang napaka-attractive niya sa personal, ano. So, pag halimbawa ito ay ginamit mo sa kalsada, mapapalingon yung mga kasabayan mo. Kasi akalain nilang 1980s or 1990s ng motor na to dahil nga sa itsura niya. So, ayan guys, dito sa front muna tayo. LED headlight, ito po yung itsura niya. Tapos meron na ding pride of ownership, may nakalagay na QJ Motor. Tapos sa mga levers, silver. At wala naman kayong makikita ditong iba pang accessories, yun lang naman. Hindi nila nalagay yung kanyang side mirror. So pagdating dito, yung emblem na QJ Motor, yung LED turn signal niya nandyan. Tapos dito, mapapansin nyo guys, meron siyang design dito, ayan. Parang naka-engrave na lining, tapos bilog. Tapos pagdating sa front fender, ayan guys, napakaganda. Tsaka napakaganda din ng paint job guys. And talagang pulido yung pagkakagawa. Para siyang, yung color niya guys, yung color ng Minions, diba, yellow. Ganun yung pagkaka-yellow niya para sa akin, which is nagpapadagdag sa forma nitong motor na to, no? Next, pagdating dito, telescopic yung ginamit, suspension sa front. And kung mapapansin nyo guys, kakaiba yung cast wheel niya, no, kumpara doon sa mga na-review na nating mga scooter. So yung cast wheel niya guys, para siya yung parang bahay ng Gagamba, ganun yung design. Ano? And then sa braking system, single disc, dual path piston brake caliper. At ito ay merong front tire size guys na 100/90/12. Ayan. At kung sa mga nagtatanong anong brand ng tire niya, ito po ay CST. So, dito tayo
Sa side, ito yung itsura niya sa side, guys. Napaka-plain lang po, minimalist lang din po yung datingan niya, no? Ito lang yung makikita mong emblem dito, yung pangalan niya. And pagdating dito sa dashboard, semi-analog at semi-digital. So, yung information meron dito, nandito yung speedometer. Of course, yung odometer niya, guys, is nandito sa digital instrument panel, pero hindi po natin makita kasi i-activate lang nila to pag once na purchase na. Pagdating sa mga buttons, meron siyang buttons dito, guys, na mapipindot, dalawa. Tapos nandito yung indicator niya ng high beam, low beam, check engine. I'm not sure kung ano to kasi hindi ko pa to nakikita eh. Tapos turn signal indicator, ayan. Pagdating naman sa handlebar, ang button at switches meron dito. Kill switch off, activated. Ayan, meron siyang hazard lamp switch. Tapos electric start. Check natin kung may kickstart pa ba. Wala na siyang kickstart, guys. Sa kabila naman, nandito yung high beam, low beam, turn signal switch, tapos off, at saka yung kanyang horn. Pagdating sa front pocket niya, guys, malaki yung front pocket niya, no? So, kasyang-kasya dito kahit dalawang phone. Ayan. So, kahit classic yung design niya, eh meron na siyang built-in charging port na kung saan pwede kang mag-charge habang naglo-long ride ka. Dahil gamit na gamit yan, guys, lalong-lalo na kung maglo-long ride kayo. Pagdating sa footboard, ayan. Malaki na yung footboard niya, guys. Marami na kayong mailalagay dito kung ito yung gagamitin nyo papuntang mall or mamalengke. Ayan. Para sa akin, goods na ganyan yung footboard niya. Malaki na. And napansin ko, guys, meron din siyang hook dito na pwede mo paglagyan ng mga pinamili mo, no? And dito sa side, ito po yung itsura ng apakan ng angkas. O, diba? Napaka-premium. Yung cooling system niya, guys, is air-cooled pa rin. Ayan. Tapos, sa tambucho, classic din yung design. May guard siya para maprotektahan yung legs mo or legs ng angkas mo. Metal po siya. And pagdating naman dito, sa tire size sa likod is 110 by 90 by 12. Anyway, guys, ang tire niya pala, both front and the rear wheel is tubeless na. So, meaning pag mapako, hindi basta-basta magpa-flat. So, yun yung advantage na naka-tubeless yung isang gulong. Tapos, yung brand pa rin sa likod is CST. Pagdating naman dito sa tail, ito po yung itsura ng tail niya. Naka-LED na din yung tail. Turn signal is naka-LED na din. Tapos, naka-reflectorize na din for added visibility during your night ride. At saka, meron din siyang tapaludo dito. Ayan, mahabang tapaludo. So, makakaasakan lahat ng putik dito diretso. Tapos, naka-reflector na din. No? Tapos, braking system na ginamit is drum brake. Ayan. Single shock or monoshock unit swing. Yung suspension niya. Tapos, sa mga nagtatanong, ito yung panggilid niya, guys. Ayan. Tapos, ganun pa rin, merong nakalagay na QJ Motor, which is yung brand. Yung center stand niya at yung side stand. So, pansin nyo, guys, wala na po siya nung kickstart. And pagdating naman dito, guys, dito din ako namangha sa kanyang seat cushion. Generous na. Plus, maganda din yung seat cover niya, which is leather type. Sa long ride, hindi na po masyado sasakit yung puwet nyo dito kasi malambot po yung seat cushion niya. Tsaka napakalambot din po ng seat cover niya. No? So, dito po yung kanyang underseat. Ito po yung underseat niya, guys. Marami na kayong may ilalagay na gamit dito. No? Papers ng motor, raincoats, etc. Depende kung ano yung trip ninyo. Tapos, ito yung fuel tank niya, guys, which is 6 liters. So, ngayon lang ako naka-encounter ng isang scooter na 125cc na 6 liters. No? Usually, nasa mga 5 liters yung nare-review ko before, pero ito 6 liters. And isa din to sa selling point nitong si QJ Motor Torino. Ayan. So, ito po yung side niya na view. At ito naman yung sa front. So, maganda to, guys, pang regalo sa father niyo if ever gusto niya ng scooter na classic. Actually, meron naman kayo mapagpipilian dito at saka kararating lang din ito, guys. So, pagdating naman sa presyo niya, ayan, nasa screen, ilalagay ko na lang din dyan. At kung gusto niyo pong makapag-inquire, ito po ay available dito sa may Bristol, no? Sa Davao, malapit lang po siya sa SM Lanang. So, ilalagay ko na lang po yung full address sa screen at saka sa description box para po makapunta kayo dito at makapag-inquire kayo dito sa mga motor ni Bristol. You know. Actually, sa Bristol, meron din silang QJ Motor at saka
Moto Morini. So yun na nga guys, tapos na nga natin ikutan si QJ Motor Torino 125. Ano yung masasabi niyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya? Kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong taon? At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!